So first, bago po natin siya ma-install, ay dapat makarating muna tayo sa ating BIOS kasi meron tayong kailangan i-configure under our TPM para gumana po si Windows 11. To go to our BIOS, para po dito sa ating Gigabyte na motherboard, we have to press Del. Sa iba po, F2. Now, upon pressing Del, papasok po tayo sa BIOS. Hanapin nyo po ito. Ito po yung boot numlock state. Tingnan nyo po yung security option. Dapat naka-on yung setup para gumana sa Windows 11. And then, doon po sa peripherals, babaguhin din po natin yung settings ng Intel Trusted Technology. Dapat naka-enable po para gumana. And then, yung software control sa SW Extension Guard, dapat naka-enable din po. Now, yung TPM na tinatawag under Security Device Support, ito po siya. Ito po siya yung TPM 2.0. Dapat po 2.0 yung ating TPM para gumana. Pag hindi po, hindi gagana yung ating Windows 11. And then we have to save. And then save and exit. Yes nyo po. Or F10 yung shortcut. Ayan, nag-UEFI. Ayan, ito po yon. Ayan po. Napansin nyo, pinili kong boot priority yung UEFI na SanDisk. Now, kapag na-select nyo po yon, maglo-load na si Windows. Ito na po. Commonly, parehas lang po siya nung ating typical na Windows 10. Then next, install now. Antayin lang po natin. And then, I don't have product key. Click nyo po yon. Pipiliin ko po Pro, Windows 11 Pro. Next. And then, aantayin po natin accept, custom, new, apply, okay nyo po. And then next. Now, ito ipapa-space ko po para mabilis po tayong matapos. Ito na yung Windows 11 welcome screen. Now, pipili po tayo ng nabago lang interface ng region. Tapos, yes nyo lang po. Madali naman po yung option na to. Skip nyo na po yung layout kung hindi nyo naman kailangan. And then, checking for updates. Fast forward ko. Kung may internet po kayo, mag-check na update. Itatype po natin yung username ko. Ayan, type natin yung Erlan. And next natin. And then, hindi ko nalagyan ng password. Accept ko lang po lahat. Commonly, paresin po ng Windows 10. May mga nabagong ilan. And then, eto na po yung interface niya. This might take a few minutes. Fast forward ko po ng konti para mabilis. Ito na po siya. Now, ito yung interface niya. Napansin nyo, nasa gitna na yung mga start menu. Ito. Hindi pa siya activated. Ayan. Tinignan ko po yung properties sa Teams. And then, ang mapapansin nyo, yung desktop icon, ilalagay ko po yung shortcut. Tapos, i-install ko po yung ibang driver. Tingnan natin kung madidetect niya kaagad. Right-click ko po yung properties. And then, device. Hanapin natin yung sa device sa baba. Device Manager. Ayan. Sa Device Manager, ayan po yung hindi pa detected, pati yung display ko. And then, i-install ko po. Subukan natin. Search natin device driver. Search sa internet po, sa Windows Update. Ayan. Maghahanap po siya. Make sure connected po yung inyong internet sa LAN para mas mabilis. And then, antayin lang po natin. Pakita ko po yung fast forward na pati yung iba na mga driver na hindi po detected ay sineselect ko po para ma-update lahat. Ayan. Now, nag-install na po siya. Ito na, fast forward na lang din uli natin. Magpi-flicker po ng konti yung screen nyo. Ayan. Now, detected na po lahat ng drivers. Pakita ko po sa inyo. Ayun, oh. Detected na. Yun, na-detect niya na lahat.